everyone na nandito po, no? Salamat po na kayo po ay, kahit po kayo ay nasa biyahe pa, pauwi na, no? So, talagang whatever it takes talaga ay a-attend tayo ng training. Yan, kasi kailangan natin, no? Ayan po. So ngayon po ay ang ating pong topic po ngayon ay how to deliver a powerful presentation. So before po ako muna, yan, ang mag-share. So magpapakilala po muna ako sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Mentor Jasmine Verzon. Ayan, at ako po ay isa pong co-founder of Team Hope Worldwide. Car achiever na po, no? Thank you, Lord. At yun nga po, no? Ako po ay, nakilala ko po si IM, no? Nung ako po ay, una muna sa brother ko, kasi nag-join po siya, no? Ng IM World, ng IM, no? Nakapag-join po siya sa business natin. At yun, nakilala ko pero hindi pa ako talagang full, no? Yung fully, yung heart ko talagang ginagawa si IM. Nag-start po yun nung, syempre, kung aalamin po natin, ako po ay, ang partner ko po, yan, syempre, nag-iisang gwapo. Yan, si Mentor Eliver Verson. Yan, siya po yung, simula po nung naging partner ko po siya, doon po ako ay, so umpisa talaga negative ka eh. Sino po dito mga negative sa negosyo dati, sa IM? Ayan, paki-type nga po, type 1. Ayan. So, umpisa talaga, no? Kapag hindi mo talaga nauunawaan, hindi ka nagtitrain, no? So, hindi mo talaga nakikilala kung ano yung kagandahan ng ating business. Pero nung sinasama ko, no, ni Mentor Eliber, kasi siya po ang aking upline, si Mentor Eliber po, no? So, pinupush niya po ako mag-train. Syempre, no? Submit. Okay? So, ayan. So, syempre po, wait lang po. Ayan, so, syempre po, ayan, so kung pinupush tayo habang tumatagal, yun, nagiging malalim na po tayo sa IM Worldwide. Doon po nag-start na talagang inalam ko po kung anong meron sa IM World sa, ah, hanggang sa, yan, gumagamit na po, nagiging user, okay? At ang kagandahan po kasi doon, yung testimony din ng ating pong products, yung barley. Kasi natulungan din po ang aking parents, no? Sabi ko nga po, yung, kung alam niyo po yung aking testimony, yung parents ko po, yung nanay ko ay nakitaan po siya ng bukol, no? Dito sa breast. Tapos, ang kanya pong testimony ay 3 buwan. Yan, 3 buwan po siyang uminom ng tuloy-tuloy. Nakita ko po yun kasi nung time po na hindi pa po kami kasal ni Ellie, siya po yung nagdi-deliver po sa amin. Ni Mentor Ellie Berno. Ayun, so ang nangyari po ay 3 buwan po siyang uminom. Yan, ang aking nanay. So, pagkatapos ng 3 buwan, nagpa-check up po siya. And thank you, Lord, no, by the grace of God, talagang natunaw po. No, doon po nag-start yan. At yung next po, yung tatay ko, nag-inject po siya ng insulin. Ayan. At syempre din po, may nagdi-deliver po sa amin ng barley. So, yun po ang nangyari hanggang sa naging maintenance, no? Kasama sa maintenance na po ang barley sa aking magulang. So, thankful ako na talagang tinulungan po kami ng barley, no? Na ginamit ng Lord yung barley para talagang maging healthy yung parents ko. At the same time, ganun din po, no? Ako rin po gumagamit ng barley. At ngayon, yan, inalam ko na po, simula po noon ay napakaganda na po, inalam ko na po yung negosyo po natin. At hanggang ngayon po, ayan. So, yun po. At yun po yung simula ng aking pong journey sa I am worldwide, ito sa business po natin. At ngayon po, ayan po, no, salamat po. At ngayon po, ang ating pong topic po ngayon, yung share ko po sa inyo, na how to deliver a powerful presentation. Sige nga po, sino po dito marunong na pong
mag-present. Sige nga po. Pwede nga po pakitype I am. Pakitype nga po. Sino po dito marunong na po mag-present ng ating pong yan. Type I am nga po. Ayun. Grabe, madami na, no? So, ngayon po, no, kung ikaw ay bago pa, no, ikaw ay wala pang 6 months above, or kaya ikaw ay nagpe-present na, nawa ito yung ating topic po ngayon ay makatulong, makadagdag, para po ay mapaganda po yung ating pong presentation. Okay? So, sa ating presentation po, no, or sa business po natin, hindi naman po natin naman talaga gaano, or sino po dito ah magsasabi na madali, no, yung business po natin. So, sa business po natin, hindi naman po talaga gaano, no, kadali, no, gawin yung ang ati pong business. Okay? Kaya po importante po na talagang umattend po tayo yan, pinupush ka ng ating pong mga upline na mag-umattend ng training, no, mapa-offline man yan or online. Meron nga po ako nakita na isang mentor na hawak-hawak niya yung cellphone, tapos may nagsasalita. Tapos, parang tinanong ko siya, tinanong ko siya, sabi ko, anong pinapanood mo? Ang ginagawa niya pala, nanonood siya ng training. Ayun. Ka, nasa, ano siya, after nung training dun sa ati pong IBC Bulacan, natanong ko sa kanya, sabi ko, ano yung pinapanood mo? Sabi niya, training. So, ganun siya kauhaw sa training, no? Kaya nga po importante, kung ikaw nahihirapan sa negosyo po natin, no? Importante po yung training, no? Mag-offline man yan or online, attend po tayo, no? Kung may time po kayo, ang dami pong mga training po sa ating pong sa YouTube, no? So marami na po. Kasi po ano po, no? Yung iba po kasi, sino po dito gusto po magkaresulta sa negosyo po natin ngayon? 'Di ba lahat po naman po tayo? Kasi minsan po, no, iniisip po natin na yung iba gusto po natin na magkaroon ng resulta, no? Pero ang gusto lang natin yung resulta agad. Okay? Sa totoo po niyan, no, yung mga taong nakikita po natin, for example, yung top 1 mentors po natin, yung mga achiever po na mentors po natin, okay? Lahat po yan, sila po yung tao na talagang dumadaan sa mga training. Okay? Meron kasi mga tao na gusto maging successful yung agad-agad. Tama po ba? Na gusto po nilang maging successful agad pero hindi po tayo umaattend ng mga training ng offline or online, no? So, kahit po, 'di ba po kahit po hindi po in terms of business, 'di ba? Kahit po sa mga sports, tama po, no? Sino po dito mahilig sa mga sports po mga sports? Yan, mga sporty natin dito, mga mentors, no? Lagi po yan may training. Tama po ba? Do you think po ba si Manny Pacquiao na napakagaling na boxer ay hindi po yan nagtitrain? Di ba po nagtitrain po yan? Tama po? Ibig sabihin po, no, um, lahat po, kahit sport po yan or business po, lahat po ay nagtitrain. 'Di ba? So kahit na si Manny Pacquiao ay hindi po siya lumalaban, nagde-train pa rin siya kasi bakit? Kasi kailangan niyang maging ready. Tama po, no? At sabi nga po, no, mahirap ang isang bagay na hindi mo alam kung paano gawin. Tama po ba? Pag hindi mo kaya gawin hindi mo alam gawin yung isang bagay, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Okay? Ganon din po sa presentation. Kung hindi po natin alam kung paano natin
bibigay yung presentation po natin. So, hindi po natin alam kung paano tayo magsisimula. Okay? So, everyday dito sa company po natin, 'di ba po, may iba't iba po tayong mga topic. Nag-start po 'yan nung Monday. Tama po, no? So, nung Monday, ano po ba yung review po tayo. Um, ano po yung topic po natin nung Monday? Sige nga po. Monday to, ano na po ba ngayon? Monday to Wednesday. Sige nga po, pakitype nga po. Ano po yung mga topic po natin? Kung kayo po ay nagre-recall ng ating pong mga topic. Sige po, pakitype nga po. Duplication. Ayan. O, yung pangalawa, yung Tuesday po. Ano yung, ayun, duplication, FB, leaf. Okay, thank you po, no? So, yan po yung mga training po natin. So, may iba't iba po tayong topic sa company po natin, no? At usually, especially po sa ating pong Team Bless Worldwide. So, ngayon po, yung topic po natin is about presentation. Okay? Alam ko po, yung iba din po dito ay nagpe-present na. Okay? So, eventually po, lahat po tayo ay kailangan din po natin talagang matutunan kung paano pa mas lalong maging powerful po yung ating presentation. No? Kasi kahit ayaw, may mga mentors kasi kahit ayaw na ayaw mag-present, pero darating yung araw na ikaw po yung magpe-present kasi negosyo mo to. Tama ba? Negosyo mo to. Siyempre, dapat pag negosyo mo, so ready ka na ba? Ready ka na ba na matuto ngayon pong gabing ito? So, may tanong po ako. Yan, parang nawala. Ayan. Okay, so ang tanong ko po, sabi po dito, what do I need? Yan, what do I need to learn to present if other people can do it for me? Ano po ibig sabihin po? Ah, ano pa yung tanong na yan? Okay? Minsan po kasi tinatanong natin, bakit kailangan po pa nating matuto? Bakit ba kailangan nating manood pa ng training, dumalo ng training? Ba't kailangan pa nating matuto mag-present? Okay? Kasi sabi nga, doon kung nandyan naman yung mga mentors, one call away, may ganun bang mga mentors, no? Lahat tayo, no? One call away si mentor. Nandyan na. No? Bakit kailangan mo mag-present, no? Matuto sa ating pong negosyo na mag-present. Ano po? Dahil syempre kapag nasa negosyo ka, no, hindi naman ito po yung klaseng negosyo na hindi ka nag-grow. Sino po dito gusto mag-grow sa negosyo po natin? Type yes. Yan. Sige nga po, sino po dito gusto mag-grow? Type yes nga po. Ayan. So lahat po tayo ay gusto po mag-grow. At ito po yung kailangan po natin sa negosyo. Siyempre, kapag nasa business ka, no, na siyempre, hindi ka lang yung nandun ka lang, no? Dahil negosyo mo to, nakikita mo ba negosyo mo to? Tama? Ikaw yung CEO ng negosyo mo. At ikaw ay negosyante. Sosyal, no? Negosyante ka. Na hindi, alam mo yung hindi mo lang inaasa yung negosyo mo sa iba, no? Sa ibang tao, kundi ito yung negosyo mo. Eto, may experience ka ba mga mens? Yung wala yung mentor mo. Ayan. Tapos meron kang prospect, no? May prospect ka. Ang gagawin mo dahil hindi ka marunong mag-present or kaya hindi mo alam yung gagawin, no? Ang nangyayari, ipapaliban mo na lang yung So, ibig sabihin ay alam po natin, no? Alam niyo po sa isa is yung ma-value po natin yung skills na matututunan po natin in life.
So, sino po dito, yung tinatawag po nating public speaking. Sino po dito mga mentors natatakot po? Ayan, humarap sa maraming tao. Ayan. Sino po dito nahihiya pag nagsasalita sa maraming tao? Okay? So, may mga experience po ba tayo yung mahiyain? No? Ako po mahiyain po ako. No? Pero dahil nga po dito sa negosyo natin, na-unlock yung potential mo eh. Tama ba, mga mentors, no? Na-unlock yung potential mo kasi kailangan mong ano eh, kailangan mong mag-stand eh kasi negosyo mo to. No? Kailangan mo talagang mag-speak sa public. So, ibig sabihin, natuto ka din mag-present, natututo ka rin magbenta sa maraming tao, no? Tama po ba? Yung hindi ka yung hindi ka alam mo yun, yung hindi ka pa naka-in sa I am worldwide. 'Di ba meron dito, hindi ka nakakapagsalita sa maraming tao. Tama? Hindi ka nakakapagbigay ng flyers. Kasi mahiyain ka. Pero nung ikaw ay nasa I am worldwide, na-unlock yung potential mo, no? Nagkaroon ka natuto ka ng mag-present, natuto ka ng magbenta sa maraming tao, no? So, ito po yung opportunity na meron ka kapag ikaw ay magpe-present. Sa umpisa, hindi po tayo nagiging magaling, no? Sa umpisa, si, sino po dito nung nag-umpisa, ang dami pong pagkakamali. Ayan. Sino po dito yung nag-uumpisa sa I'm Worldwide, yung nag-present ka, ay ah, ang dami mong mali. Tama? Yung nauutal-utal ka pa. Ganyan din po ako eh. Nung time po, ng first time ko, offline pa yun na, pero nangungutal-utal ako. Nung time po na si Liber, no, na mag, mag-present, eh talagang, ano pa yon, taga Batangas. Ala eh, yan, taga Batangas. Ay, ano, ay na Batanggenyo tuloy ako. Ayan, ay talagang hindi ko alam yung gagawin ko. No, nag-practice pa ako before po ng mag-present po ako, ng time po noon. Sino po dito yung na-experience talaga na yung todo present ka, no? Feeling yung nagpe-present ka tapos hindi pala nag-join, 'di ba? Yung hindi pala nag-join yung unang ano mo, nag-present ka, 'di ba? Sino po dito nakaka-relate, no? Yung unang present mo, sige nga, please type relate. Yung nag-present ka pero hindi pala hindi nag-join. 'Di ba? So, feeling mo kapag, 'di ba, feeling mo kapag nagpe-present ka, ina-explain mo, hindi nag-join, pero kapag tumatagal, kapag natututo kang mag-present, no? Um, na alam mo 'yon, na-enhance yung presentation mo, yung pati yung pagsasalita mo, no? So, kailangan po talaga na ah ikaw po ay talagang mag-train, no? Pagdating po sa presentation. At before po tayo no mag-dive deep sa ating pong topic po natin today, ngayon pong gabi, no, about po sa presentation. Kasi po ang pagpe-present po sa ating pong negosyo natin, eventually po kasi lahat naman po tayo talaga ay gagaling. Pag once na talagang ginagawa mo siya lagi, no? So, yung marami po, ah, minsan kapag nagpe-present po tayo, nagfi-failed po tayo, tama po, no? Hindi po nagjo-join, or kaya, kapag ang nangyayari, nagkakamali tayo, minsan napapahiya tayo, minsan nga po, meron po akong experience na binidyo po ako habang nagpe-present. No, nung nag-video po ako, yung binidyohan po ako ni Mentor Eliber na habang nagpe-present. No? So, kailangan mo talagang i-practice. Saka, sabi nga po,
yung presentation po natin, no, kapag once na ikaw ay talagang hindi mo ina-exercise yung presentation po natin, so hindi ka talaga gagaling. So, ang kagandahan po, no, sa ating pong negosyo, talagang as in natututo ka, nag-i-improve ka. At dito po sa ating pong negosyo, kahit hindi ka ano, no, kahit hindi ka sa umpisa hindi ka magaling, hindi ka meron dito sa negosyo natin ang kagandahan, hindi tayo yung iba hindi nakapagtapos, hindi marunong, hindi magaling mag-English, no? Or kaya kasi sila parang walang self-confidence, no? Lahat ng yan ay naisip po natin pagdating po sa presentation, gusto mo na sumuko kasi ang dami mo ng rejection, no? So, ang kagandahan po sa negosyo po natin, hindi ka lang kikita, and the best po dito, matututo ka talaga. Tama po ba? Yung tinatawag po nating personal growth. So, ibig sabihin po talaga, nag-i-improve po yung skills mo dito. Sino po dito, nung pumasok po sa IM Worldwide, nag-improve yung skills niya po, no? Especially pagdating sa public speaking. Tama po, no? Talagang as in, na-unlock yung talagang pagsasalita mo, yung postura mo, no? Eventually, gagaling talaga po tayo. So, ako din po, no, hindi rin po ako expert, no, sa ah sa pagsasalita, no, sa public speaking. Lalo na kapag hindi talaga related yung ito hindi related sa ano ko sa tinapos, no? Pero tutulungan ka ng negosyong ito para talagang ma-improve ka mismo yung sarili mo. Okay? So, ngayon po, sino po dito sa mga mentors po natin ngayon, kung ikaw ba yung tao na kapag nagkakamali ka, you are easily give up? Or kaya kapag or kaya minsan meron kang ah nagsiself-sabotage ka, tama? Yung tinatawag siya sabi nating ayoko na. Okay? Ikaw ba yung tipo ng tao na na nagsisimula ka pa lang or kaya ngayon na yung ang dami mong prospect pero ikaw ay nire-reject, no? Ang ganda naman ng presentation mo, pero bakit ganon, no? So ikaw ba yung easily na tao na kapag once na ikaw ay nagkamali, na-sabotage mo yung sarili mo, no? So, ngayon pong gabing ito, no, sabi nga po, wala po naman pong pinapanganak na hindi po na magaling agad. Tama po ba? So lahat po tayo ay natututo sa presentation ng negosyo po natin, lalo na kapag bago ka pa lang, kung may mga bago po dito, no? So, ibig sabihin, huwag kang mag-expect na gagaling ka agad, pero eventually, no, lahat po tayo darating po doon, nagagaling po tayo lahat. Tama po, no? Nawa po yung attitude po natin ngayon po, no, na alam mo yun, I'm here not only to present yung business po natin, but also, sabi nga, but also for me to learn. So, ibig sabihin, nandito po tayo para talagang matuto. That's why yung topic po natin ngayon ay magkakaroon po tayo ng idea na ganito pala na pwede po nating idagdag sa presentation po natin. Yan. Ready na po ba kayo? Introduction pa lang po yun. De, joke lang po. Okay, so una po, ayan, pag-aralan po muna natin. So, kailangan po nating maunawaan, mga mentors, ano ba yung negosyo po na ginagawa po natin? Tanong ko po sa inyo, malinaw na po ba sa atin, malinaw pa po ba sa atin ang ginagawa po nating negosyo? Ayan. Type nga po, yes.
Ayan. So, thank you naman, no? May nakakaintindi. Yung ginagawa po natin. At yung sabi po, no, kailangan po natin maunawaan yung ginagawa po natin na need natin maintindihan kung gaano po kaganda ang ati pong negosyo. Naniniwala po ba kayo doon? Na yung belief, yung na kapag yung paniniwala mo, kasi pag once na ikaw ay may nakakausap, importante po na maintindihan mo muna yung negosyo na meron ka, at alam ko po naintindihan niyo po, pero ang tanong, malinaw pa po ba ang negosyo niya, ang negosyo po sa atin? Kasi pag malinaw at naintindihan po natin, kinakausap po natin or pinapapresent po natin. Bakit ba maganda yung negosyo natin? No? Bakit ba ginagawa natin tong negosyo natin? Bakit ba maganda ang internet business? Okay? Sige nga po, pakitype nga po. Bakit ba maganda yung ating negosyo? Bakit ba maganda yung internet business? Internet business. Sige nga po, bakit kaya maganda ang internet business? Ano po ang inyo pong ayun, flexible. Tama po. Oh, ano pa? Dahil easy na lang, no? Kahit saan. Kahit saan pwede mong gawin yung ating pong business. Bakit ba maganda? Kasi lahat po nag-i-evolve. Kung makikita niyo po sa screen po natin, yung history po ng mobile phone, sino po dito naka, ano po, nakaabot dito sa phone na ito? Ah, yan, wide coverage. May quality time for family while doing the business. Yan, tama po, no? Kaya maganda po ang internet business. Okay? Sino po dito ang nakaabot po dito sa type ako? Di ba? Yung antenna. Ako po, honestly, yan, ano nyo po tuloy yung ano ko, yung edad ko. Ako, hindi ko na po ito naabutan, pero naabutan ko po yung maliit na antenna. Oh, 'di ba? Ayan, nagkaroon din po ako ng cellphone ng Nokia 3310. Na kapag binagsak mo, ayan, pag binagsak mo, hindi masisira. Ganun po katibay yung Nokia. Tama po ba? Kung uso ngayon hanggang sa, ayan, may backlight na po, hanggang naging touchscreen. Ayan, pamato. Yan, tama po, mentor. Tama po yan. No, kahit ibagsak mo talaga, hindi naman sisira eh. Buhay pa rin yun eh. No? Ay, si Mentor Desiree and N5110. Ay, yan, hindi ko na po yan, ano, no? Naabutan. Hindi lang. Yung konting antena yan po, medyo mahaba po yan eh. Ang 3210. So, ayan, nakaabot. Lahat po tayo, no? Nakaka-relate po, no? Kasi lahat po, kung makikita po natin, in other word po, lahat po ay nag involve. Do you believe po na lahat po ay nag involve, lahat po ay nagbabago? Lahat ay nag improve. So, sa sa negosyo po natin, kapag ang negosyo, 'di ba? Sa labas, kapag nakapwesto po 'yan, sa kailangan may warehouse ka. Tama po ba? At kailangan sa negosyo po, pag nasa yung negosyo, pag mayroong sa labas, kailangan mo ng malaking kapital. Sa panahon po natin ngayon, lahat po nag-i-involve na rin. Okay? Ngayon po, ang kagandahan po sa negosyo po natin, sa panahon po ngayon, nakakapag-negosyo ka na kahit sa maliit na halaga. Tama po, nakakapag-negosyo ka na sa tao na tumutulong, nagbibigay ng tulong. Nakapag-negosyo ka na dito sa I Am Worldwide, no, na merong incentive na ibinibigay sa'yo, no? Yun po yung kagandahan sa ating pong industry. So, when it comes po sa ating pong presentation, hindi po tayo makakapag-present kapag hindi po clear yung ating pong negosyo po sa atin. Hindi po, sabi nga po doon,
hindi po magiging maganda yung business po natin pag hindi ka sold out. Pakitype nga po sa ating chat box, sabi mo sold out. Ayan. Sabi mo sold out. Okay? Kasi kapag sold out po tayo, no, sa negosyo po na ginagalawan po natin, maipapasa po natin yun eh. Yung pagiging sold out po natin, even din po sa kinakausap po natin. Ibig sabihin, kung ikaw mismo po sold out, o magiging sold out din po yung negosyo po natin. At the same time, magiging sold out din po yung ating negosyo or sa kanila kapag nagpe-present ka. Okay? Ngayon po, bago po tayo, no, yung how to present a powerful presentation. Ngayon po, bakit po magandang negosyo po natin? Kailangan po nating malaman po ito, no? Para maging sold out po tayo habang nagpe-present. Number one, work from anywhere. Agree po ba kayo dito na ang ating pong business po ngayon ay kahit pwede mo siyang dalhin? Kahit nasa bahay ka, okay? Kahit nasa trabaho ka, pwede mo siyang maging part-time. Tama? Pwede mo siyang dalhin. So, ano pa po, no? Low cost of entry. Ano po yan? Makakapagsimula ka na sa business po natin sa IM Worldwide na kahit po sa maliit, no? Kasi sa ibang business po, you will spend millions. Tama ka. So, yung iba, kapag may trabaho ka, hindi mo rin matutuunan ng pansin yung business mo. Pero dito, sa ating business, pwede kang gawin yung business po natin na kahit hindi ka mag-spend ng millions, tingnan nyo po makakapag-start ka ng business mo. Do you agree po? Ganun po kaganda yung business natin. At ngayon po, no, number three, no employees. Wala kang empleyado na pinapasweldo. Sa labas po, tama, sa labas, kailangan mo mag-hire ng employees para gumalaw yung business mo. Pero yung kagandahan dito sa business po natin, wala pong empleyado. Ikaw mismo. Ikaw mismo ang hawak ng wala kang kasuhan, wala kang kailangang i-hire ng employees. And then number four, there is no discrimination between men, women, age. Dito po sa negosyo po natin, pwede kahit anong experience or estado ng buhay nila, no? Maging kabataan man yan, success yan. Meron po dito sa IM Worldwide, tama, nagga-grab, driver, pero naging successful sa IM Worldwide. No? Ganun po kaganda yung IM Worldwide, nagbabago talaga ng buhay, no? Meron dito sa negosyo natin, 'di ba? Hindi magaling mag-English, pero successful sa IM. Meron din pong mga professional, meron ding celebrity. So, wala po dito sa negosyo po natin na discrimination. Kaya maganda po ang negosyo po natin. Agree po ba kayo? Maganda po ang negosyo natin? Baka hindi po kayo agree. No? At ano po, panglima, sabi mo, residual income. Sino po dito gusto na, na darating yung panahon na hindi ka na masyadong nag-e-effort, pero yung kinikita mo palaki ng palaki. Gusto mo po yun, mentor? So, nangyayari na yan sa mga po natin ng IM Worldwide. Okay? At yun po yung ating tinitignan. Kaya napakaganda po ng ating pong company. At number six, sabi po dito, training already in place and readily available. Sino po dito nakaka-appreciate po na may training po tayo sa Team Bless Worldwide? Ayan, type 2 nga po. Sino po dito nakaka-appreciate na meron po tayong ah, training? Alam niyo po ba, kung aalamin po natin na um,
Aalamin po natin, no, na talagang kung sa labas, apakalaki po na binabayaran kapag nagtitrain ka na at nagbabayad ka ng fee. Pero dito, no, thank you talaga, thank you tayo sa ating pong apply, no, kay Mentor G, na talagang nagbibigay sila ng worldwide na libre. Okay? Kaya talagang available po ang training na hindi ka po talagang gumagastos sa mga training. Free po talaga siya. Babalikan mo na lang. Tama? Babalikan mo na lang yung mga training. At maganda rin po dito, bukod po sa ating training, nawa no, matrain din po tayo na-train din po tayo sa personal growth po natin. Okay? Siyempre po meron po tayong mga material goal, no? Ano po yung material goal po natin? Gusto niyo pong magkaroon ng bahay, mga savings, pero mga mentors, so bukod po doon sa goal po natin na yan, no? Maganda rin po yan i-goal natin yung skills. Pero yung yung gusto po natin, no, na habang po tayo nandito po sa negosyo din natin yung yung tipong naisin natin na what kind of person I want to become. Diba? Nawa naisin din natin yon maliban sa mga material goal po natin. At sa paninegosyo po natin, no, yung ginagol po natin na one day, marunong din tayo mag-present. Okay? So, alam ko po, may mga mentors dito na goal niya na mag-present. No? So, dapat, goal mo rin, maging leader din. Tama? Kung ikaw lang mag-isa, wala ka pang mga downlines, goal mo rin na maging leader ka. Okay? So, dapat maging ganun po yung goal po natin. Hindi lang po yung mga materials goals po natin. And sabi nga po dito, receive the help. Sino po dito natutulungan ng negosyo po natin, especially sa health po natin? So, ibig sabihin, hindi ka lang natututong yung personal growth mo or natitrain ka in free, ikaw din, nagkakaroon ka rin ng benefit, okay, sa sarili mo, especially sa health. Tingnan niyo po, no, sino pong company na kumikita ka na pero naaalagaan yung health po natin. At alam niyo po ba, sabi to, allows you to help others. Ibig sabihin, you have to ability to help other people. So, hindi lang po ikaw ang natutulungan, kundi sa company po natin, sa I'm Worldwide, may mga iba't iba rin po tayong nakatutulungan. Sabi nga po no, if you want to help people, no, yung the best po talaga, no, sabi nga po yung kasabihan na sabi dito, no, if you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man how to fish, you feed him for a lifetime. So, ayun po yung kagandahan sa I Am Worldwide. Kaya, kaya po tayo nandito, katulad po ng mga YEP, diba? Yung mga YEP po natin, normally, kapag mga 18 years old, yan, di ba, yung mga kabataan po ngayon, ang ginagawa po nila, minsan, no, humihingi pa sila sa magulang. Pero because of I Am Worldwide, nakikita po natin, no, na tinutulungan ng I Am Worldwide na nagagawa natin silang matulungan kung ano yung pwede nilang pagkaabalahan. Natutulungan nila yung mga pamilya po nila. So, ganun po ang I Am Worldwide. Always allows to help others. Okay? So, kailangan po ay maidala po natin sila sa tamang environment. Yung mga tao. Okay? So, yun po yung dapat po nating malaman. At ano pa, ability to involve your kids. No? So, ito po yung kagandahan. Yung negosyo po natin ay ipinamamana po natin. So, mga mentors, ikaw ba, hindi ka magiging sold out sa ating negosyo?
Simula po dito po no, sa 1 to 10 na to, talagang as in, binibigay na po sa atin. Bakit ba natin dinidiscuss po yung negosyo po natin? Bakit ba alam ko po, alam niyo na po ito eh. Baka hindi po maging clear. Baka yung iba po nakakalimutan na, no? Napapanghinaan na ng loob. Pero bakit po ba dinidiscuss ko po ito, yung negosyo po natin? Kasi napakahalaga po or malaking factor po kapag nagpe-present po tayo. Kasi if you are not convinced doon po sa negosyo po natin, paano po tayo magko-convince? Bakit ka ba sold out sa health? Bakit ka ba sold out ka sa product natin? No? Bakit sold out ka sa product natin na may connect sa kalusugan? Meron po ba dito mga mentors na may testimony ka sa product natin? Please type 1 nga po. Lahat po ba tayo may testimony? Please type 1. Ayan, si Mentor Lorraine, Mentor Mirna. Di ba? Anbay po natin. Kaya po, una-una, kaya po tayo nag-join yung iba, no? Dahil malaki po impact ng product sa health po natin. So, napakaganda po ng industry po natin sa health kasi hindi lang tayo kumikita, ibig sabihin marami din po tayong natutulungan. Ito po yung kagandahan ng negosyo po natin. Na mismo, hindi lang ikaw yung natutulungan, kundi may natutulungan din po tayo. Ang kagandahan ng business po natin, hindi na ikaw yung, hindi na ikaw yung nag-iisip ng branding. No? Hindi ka na mag-iisip kung paano na i-market yung ating negosyo. Hindi ka na mag-iisip ng lahat ng ating pong product. Tama? So, si I Am Worldwide, meron ng mga taong tutulong pa sa'yo para patakbuhin mo yung negosyo mo. Ganun po kaganda yung atong negosyo. Plus, eto pa. Plus, sino po dito naka-receive na ng bonus? Di ba may mga bonus po? Ano pa? Ang kagandahan po, power of one account policy. Oh, 'di ba? So, ano pa kapag once na sinipagan mo, no, sa negosyo, nakakahit ka ng incentive, meron ka ng free car. Minsan meron pang free na house and lot. Oh, meron pa nga dito biglang milyonaryo, tama? Oh, dati 1 million, ngayon pataas ang pataas. So, kailangan tayo po muna maging sold out. Okay? Para po talagang as in na makapresent po tayo ng, ng maayos sa ating pong prospect or ini-invite. Kasi kapag once na ikaw ay 50-50, ay, hindi naman ano yan, hindi naman totoo eh. Ay, hindi naman totoo yung nangyayari dito sa IM Worldwide. No? Pag ikaw hindi mo pinaniwalaan to, hindi ka magiging sold out. Yung hindi ka makakapag-present ng maayos. Kaya kailangan mong tayo maging sold out sa negosyo po natin. At sa pagpe-present po ng negosyo po natin, kailangan din pong lakasan lang ng loob. Lakasan lang ng loob. Ayan. Pakitype nga po sa ating chat box, lakasan lang ng loob. Yan, sige nga po, sa mga keyboard warrior dyan. Sabi po, lakasan lang ng loob. Okay? Mga mentors, alam niyo po ba, dito ko po na patunayan na mailalakas po pala ako ng loob. No? Tama po ba? Kasi minsan naiisip natin yung sarili natin, nililimitan natin, tama? Lalo na kapag nagpe-present ka, hindi ko kaya. Tama? Pero buti na lang no, may mga upline mentors tayo, pinupush ka, kaya mo yan. Mag-present ka, mag-training ka, no? Kaya magpasalamat ka na meron kang upline. Yung mga upline po natin, mga diba? Mga pusher po yan para mag-improve ka, para maging malakas yung loob mo. Maging
Thankful po tayo, maging grateful po tayo sa ating pong mga mentors, no, na nagpo-push talaga na alam mo yung tingin mo limit, ito lang yung limit mo, pero may nakikita sa yung talagang may kailangan pang improve, no? Sa pag-present po natin sa negosyo po natin, kailangan yung iba po kasi mahina ang loob, feel nila hindi nila kayang gawin. Ako po, alam niyo po ba personally, may ganun po akong thinking, no, na na may mga times na kaya ko ba? Lalo na yung first presentation ko, kaya ko ba? Yung second presentation, nung time na dumating na nag-present kami sa barangay, naisip ko, ay kaya pala. No? May ganun po ba kayo, no? Na kaya palang mag-present. Basta, lakasan lang ng loob. Okay? At ganun din po, no? The same time, pag nagpe-present ka, then syempre, yung mindset mo din. Okay? Meron po dito ako isang picture po, si Harry Houdini. Okay? Sino po nakakilala po dito? Na isa po siyang escape artist. Kaya tawag po siya. Nung ano ko po ito, siya po ay escape artist. Sabi po dito, many years ago, na kahit saan po ay ikulong po ito pong si Harry, ay makakalabas po siya. Ayan, kahit saan po sa box, na nakahandado, or kaya, yan, nakaposas, lahat ng poses nakapaligid sa kanya. So, nakaka-escape po siya. At nakakalabas po siya. At ang challenge po ng isang sa kanya ay may challenge po siya. Ang challenge po sa kanya ay yung isang kulungan na ginawa para sa kanya, pumunta siya doon sa isang kulungan. Nilak po siya doon at kailangan makalabas po siya ng oras na binigay po sa kanya. So pumunta po siya doon at ang kanyang suot ay normal lang po, no? Nakapants, yan, normal po, nakadamit, no? At wala po siyang daladala. At nung time po no, nung siya po ay nakapasok na, nalak na po siya, ngayon ang nangyari, sa damit niya, meron po siyang wire. So kinuha niya po yon, wire na nakasabit po doon sa kanyang damit. So tinatry niya pong buksan yung pintuan, yung kulungan, kung saan po siya nakakulong. Okay? And what happened po doon po sa kulungan habang niya pong binubuksan, try niya pong buksan yung pituan, yung kulungan kung saan po siya nakakulong. And what happened is, hindi po niya mabuksan. So, nangangalahati na po yung oras, hindi na po niya mabuksan yung kulungan na po ito. Okay? So, yung malapit na, namumutla na siya, pawis na po siya, no? Nung time na po yon, nung ah to cut the story short, ay hindi niya po nabuksan dito, yung kulungan. So, sa history po ni Harry Houdini, ay kung siya po ay hindi niya po ito mabuksan, ito po yung kauna-unahan na mag-fail po siya sa sa task niya. So ngayon, ang nangyari, kakabukas niya, natapos na yung time, napagod po siya. Nung time na napagod po siya, sumandal siya dun sa pintuan tag dito, na binubuksan niya. So, nung time po noon, nung nakasandal siya, kasi pagod na pagod siya, napasandal siya, nagulat po to dito si Harry, bumukas po yung pintuan. Ano po nangyari? Nung napasandal po siya, nabuksan po yung pintuan. At alam niyo po, na-realize niya po kung saan siya kinulong, yung pintuan pala, hindi pala nakalak. Pero, pero sa isipan niya, nakalak. Akala niya, yung tinatry niya na buksan, kala niya,
nakalak. Bakit, tiyata niyo ba't hindi nag-workout? Lahat na ng technique, lahat na ng strategy niya, yung pala, hindi pala nakalak, bukas pala. Di ba? Minsan po kasi tayo, ano pong lesson po dito? Minsan po kasi tayo, ganun din po, no, na nakalak yung isipan po natin, nakalak yung, minsan, ganun din po tayo, na nakalak yung isipan po natin, no? Pero sa totoo lang, may mga, pero sa totoo lang, hindi. Madalas ang thinking natin, siguro, sila lang yan, marunong sila mag-present, magaling sila mag-present, no? Siguro kasi kumikita na sila, kaya ganyan. Meron tayong mga ganong mindset. Feeling natin, hindi po natin kayang gawin, no? Pero feeling mo lang yun. Tama? So, kasi, minsan, niyalak natin sa isipan po natin na hindi po natin kaya yung lahat ng bagay. Pero nakalak lang pala sa mind po natin na kaya mo pala. Tama? So, ano po dapat po nating gawin para po talaga maging powerful po yung ating presentation? Para ma-unlock po yung ating powerful presentation po natin, ma-deliver po natin. Number one, study and prepare. So, ano yung study mo? Yung alin? Okay? So, study mo yung company natin. So, inaral mo na po ba yung company natin? Doon sa bakit siya maganda? Ano bang produkto po natin? Ano ba yung compensation plan po natin? Kapag ba, alam mo yun, kapag po na-master po natin ito, mas madali pong maipaliwanag sa tao kasi inaral po natin. No? Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng na hindi ka nag-aral tapos gusto po nating gumaling. Meron po ba nun? No? Na gusto mong gumaling pero hindi ka nag-aaral. Na minsan tinatamad po tayong mag-aral, no? So, ang reason bakit ang presentation ng mga mentors, 'di ba? Minsan paulit-ulit. Tinatanong natin, ano ba 'yan? Bakit paulit-ulit na lang? Baka may mga mentors paulit-ulit na lang yung training. Tama, alam ko na 'yan eh. Pero bakit kaya pinapaulit-ulit ng mga mentors yung mga training po natin? For example, IN5, yung this, Facebook Live, no? Meron dito sa company natin, nagtitrain ng mga leadership. Some of them, paulit-ulit, no? Bakit paulit-ulit? Yung mga mentors po natin sa mga topic po nila. Kasi gusto po nila na tumanim talaga sa ating isip at puso. Kaya huwag ka mapagod mag-aral. No? Kaya po yung mga nandito po sa mga naka-online, no, sa mga mentors po natin na nag-plug in, yan, congratulations kasi hindi ka napapagod, no, na mag-train. Hindi ka mapagod na dumalo sa mga ganito. Kahit paulit-ulit kasi bakit? May meron kang matatanim sa isip at puso mo, no? Talaga pong kunyari yung presentation po natin. Okay? Naririnig mo sa mentor mo. Oh, naririnig mo na naman sa mentor mo. So, kailangan, kapag once na ikaw, nagpe-present ka, kailangan mo ring aralin yung style ng mga mentors mo. Kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-deliver ng presentation po nila. Okay? Kaya nga po, dapat, ang sa mentor po natin, dapat, dikit kasangga. Dikit kasangga ka ni mentor. Kasi bakit? Kailangan nakadikit ka kung saan si mentor nagpe-present. Okay? So, kasi para at least ma-adapt mo, naaaral mo yung mga technique na meron sila. Okay? So, kunin mo yung mga lahat. For example, manonood ka ng training. 'Di ba? Si mentor, ayan, si mentor
training ni Mentor Jen, ni Mentor Ray, training nila Mentor Peach, ni Press, ni VP, no? Training ng ating top 1. So, kapag once na nanonood ka noon, pinag-aaralan mo sila, 'di ba? So, pag 'yon, pinagsama-sama mo yung mga style or strategy nila, how to present, pagsasamahin mo, ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo yun, magugulat ka na lang, ikaw na yung pinakamagaling. Sino gusto nun? No? So, ibig sabihin, you need to spend time to study. At kailangan mo ring maging handa kasi minsan may biglaang presentation ka. Sino po dito naka-experience na mentors na ikaw ay hindi ka sinipot ng mentor mo kasi pinapa tinitrain ka na pala para mag-present. O kaya pinupush ka, ikaw na mag-present, no? Ikaw na mag-present ng IBP. Titignan na lang kita. Sige nga po, type 2. Sino po dito, type 2? Yung magugulat ka na lang na, ala, wala si mentor, wala yung upline ko. Diba? Alam mo yung tipong sinabihan ka ng mentor mo na ikaw na mag-present. Okay? Kaya mo na yan. So, biglaan na lang, no? Kailangan prepared ka. Kapag ganon, kailangan prepared ka mga mentors, no? Na makapag-present ka, okay? Kapag sinabihan ka ng mentors mo, kailangan ready ka. Alam niyo po ba, ang opportunity po ng success ay dumadating po sa mga taong handa. Kaya kailangan ngayon hindi mo pa nararamdaman yung talagang success, no, sa negosyo, or kaya hindi ka pa din gaano dun sa mga nakikita mo mga mentors. Pero sabi nga doon, kailangan mo maging prepared. Okay? Sige nga po, pakitype nga po sa ating chat box. Sabihin mo, simula ngayon, maghahanda na ako. Ayan. O, para mabuhay po yung ating mga ano. Sabi mo nga, simula ngayon, maghahanda na ako. Okay? So, kailangan po natin i-prepare yung sarili natin. And also po, kailangan mo rin pag-aralan yung audience po natin. Bakit? Bakit? Kasi kailangan mo pag-aralan yung audience po natin kung sino yung kausap mo. Ano ba yung needs niya? Ano ba yung needs niya sa product po natin? Okay? Ano ba yung meron ba siyang need sa opportunity natin para malaman mo kung paano mo siya makikipag-communicate sa kanya. For example na lang po, sino po dito yung may mga OFW na mga mentors? Ano ba gusto ng mga OFW, ng mga estudyante? Ano ba yung gusto ng professional, ng mga negosyante, mga employed? So kailangan mong pag-aralan yung mga ah, audience mo. Okay? Sino yung kausap mo? So, mas ina-adjust mo yung sarili mo doon sa kausap mo. Hindi sila yung nag-a-adjust sa'yo. Okay? So, may mga attitude ka na kahit hindi ka sabihan, okay, ng mga mentors mo, mag-aaral ka. Maghahanda ka. Kahit wala po tayong training or kahit wala kang team day, mag-aaral ka ng negosyo po natin. Kahit hindi ka sabihan, mag-research ka na mag-isa mo kasi negosyo mo to. Tama? Number 2, sabi po dito, share your journey and testimony. Sino po dito naniniwala na there is a power of your testimony? Alam niyo po, this is so powerful po, yung testimony po natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung testimony po natin, ikaw yun eh. Ikaw yung nakaranas. No? So, with ginagawa po natin yung ating presentation, no? Kasi
Dahil meron po tayong powerful testimony. Ito po yung tinatawag nating testimony cell. Ano ba yung testimony cell? Sino po dito mahilig mag-online shop? Ayan. Oh, may mga online shop. Siyempre, bago ka, di ba yung mga home TV online, or kaya nakakapanood ka sa mga reels, di ba? Gagamitin muna nila, bago muna nila i-sell, sila muna dapat merong proof. For example, may product na na sa kilikili. Meron sila, tataas yung kilikili nila, maitim, gagamit sila ng whitening, tama? Papakita pa nila yun. Okay? So, ibig sabihin, bakit? Kasi, meron pa nga in the few weeks, puputi na yung kilikili nila, may testimony. So, kapag may testimony, ano mangyayari? Ano mangyayari pag once na ikaw ay si Mentor Ray? 'Di ba? Pag ikaw ay may testimony, anong mangyayari? Ikaw mismo, naranasan mo. Bakit? Kasi they know people buy testimony. Pag totoo yung testimony mo, bibili sila sa'yo. Okay? So, maniniwala sila sa'yo. So, ikaw din, ano yung testimony mo sa product po natin? Alam ko marami ka yan. Sabi ni Mentor Verly, own testimony be the product of your own. Yes, tama po, no? Kailangan talaga ay ikaw ay yung testimony mo, no? At the same time po, no? Ano yung testimony mo? Kaya kapag nagpe-present ka, don't just tell na ito yung produkto mo, kundi yung testimony mo, ano yung na-encounter mo. Okay? So, grabe po yung testimony po, no? Ito lang po, kamakailan po, no? Recent lang, yung aming pong ka-churchmate namin na half stroke po siya. So, naisip po namin ni Mentor Ellie na talagang, syempre, ah, matulungan din, no? Sa pamagitan ng barley. Alam niyo po ba, after yung talagang 1 week, 2 weeks ng pag-aano niya po no ng barley. Alam niyo po ba ang testimony po nung nagbabantay po sa kanya kasi sinabi po sa akin. 'Di ba po kapag once na ikaw ay na-stroke, ay yung dila niyo po, yung dila umuurong pa backward, 'di ba? Tama po ba? Tama po ako, no? So, nung time po noon, ang testimony po doon, nung consistent po na umiinom po yung barley. Alam niyo po ba, nagulat po yung nagbabantay sa kanya, yung dila, no? Ginaganon niya po niya sa labi. Ayan, ginaganyan. At ito pa, thank you Lord. No? Dahil po sa ati pong uh, ginamit ng Lord yung barley, no? Medyo natataas na po niya yung kanya pong kamay. At ito pa, unang-una po pala kanyang testimony. Simula po na hospital po siya hanggang nakauwi po siya ng bahay ay tag dito um hindi po siya tumatae. Excuse me po, baka may kumakain po diyan, no? Hindi po siya dumudumi. Alam niyo po ba, after po ng consistent niya po na nag-uminom po siya ng barley, alam niyo po ba, yung nagbantay po sa kanya, nag-testify po, dumumi. Grabe, no? Grabe po yung ate pong testimony. Ito yung napaka-powerful. Kaya, share your journey on that way na nakaka-relate po yung kausap mo. Na na-realize niya, na na-notice nila na, ay, parehas kami. No, kapag nagpe-present po kayo, kailangan po ay nakaka-relate din po yung kausap nyo. Baka kasi ikaw lang yung nag nakaka-relate, no? Kapag once na ikaw ay nagpe-present. Number 3, the power of practice. So, kailangan hindi ka lang nag-aaral. So, natututunan mo dapat gawin, no?
yung ikaw mismo nagpa-practice tayo. Okay? Kasi bakit? Practice makes what? Permanent. Okay? So, hindi tayo gagaling kung hindi po tayo nagpa-practice. So, ang ibig sabihin, no, nung time po kasi po, syempre, ang upline ko po si Mentor Ellie Berno, syempre, dalawa lang po kami, no? Magkalapit, no? Pinupush niyo po ako talagang mag-practice, no? Pag-aralan mo yung complan, at po yun, na yung product, hanggang sa nung nag-aano po kami, nagpe-present po kami, o sige, ikaw muna sa product, ako sa complan. Hanggang sa nabuo ko yung presentation ng IBP. Okay? So, ayun po yung kagandahan na talagang pinapractice ka kahit na ikaw ay nahihiya, no, nahihirapan. So, ibig sabihin, alam mo yun, bisan sinod po dito nung time na ikaw ay magpe-present ka na, nagpa-practice ka pa sa sa harapan ng ng mirror. Di ba? So, may ganun po tayo. Eventually, kapag lagi ka napapractice, mas lalo kang gagaling. No? At sa practice po natin, ang kagandahan po dito, lagi po titignan kung ano po yung pwede po nating i-improve. Kahit maliit lang po yan, yung i-improve mo, no, sa simula, oh, minsan, videohan mo yung sarili mo kung ano ba yung dapat kailangan pag nagpe-present ka, ano ba yung kailangan? Kailangan ko ba i-improve yung sa simula na introduction ko? Or sa gitna? Or sa huli? No, dapat makita mo lagi kung ano dapat yung lagi mong i-improve. So, ganun po ba tayo, mentors? No? Baka may mga mentors po dito. Alam ko naman po, ang mga Team Bless Worldwide na mga mentors ay magagaling mag-present. Tama to? Tama po, ano? Baka po meron po dito. Ayan, magaling po mag-present, no? Baka may mga mentors tayo na magagaling na sila mag-present. Alam niyo po bakit sila magagaling? Bakit naging magaling sila mag-present? Yan, sila Mentor Jen, sila Mentor Ray, yung mga upline po natin. Bakit po sila magagaling mag-present? Kasi araw-araw po nilang ginagawa. Okay? So, pakitype nga po sa ating chat box. Sabihin mo po, araw-araw mag-practice. Ayan. Araw-araw mag-practice. Kasi sa negosyo po natin, hindi po dapat tayo magiging stagnant. Okay? Kaya nga po, dapat practice makes permanent talaga eh. Okay? Kaya alam niyo po yung hindi ka lang stagnant yung sa skills mo, dapat lagi kang nag-grow. Alam niyo po yung business, once na you grow, nag-grow ka, lahat po ay mag-grow. Pag nag-grow ka as a person, tumataas yung skills mo. Unti-unti, pag tumataas yung skills mo, unti-unti, yun yung na-observe ko po no? Pag unti-unti, tumataas yung skills mo, unti-unti din tumataas yung income mo, tumataas din. Sinong gustong tumaas ang income mo? Type 3. Sige nga po. Lahat po ng gustong tumaas ang income, type 3. Hoy. Pagdating sa income, 3. Ibig sabihin, kung gusto mo tumaas yung income mo, kailangan mas tumataas yung skills mo. So, kung gusto mo, no, kung gusto mo minsan kasi tinutulak natin yung income natin, pero hindi ka magiging, may improve. Pag hindi ka nag improve hindi ka rin mag-grow. Kaya kung ikaw, gusto mo mag-grow yung income mo, kailangan piliin mong mag-grow, no? When it comes to presentation. So, minsan, no, meron po ba sa time nyo na minsan nagpa-practice ka na, tinatry mo sa mga invite mo, sa mga prospect mo, okay? Kaya po, every time po nagpe-present po tayo, kahit wala po dyan si upline, kasi si upline po, humahataw din po yan, no? At not all the time, sila po ay free, okay? Pero hanggat makakaya nila, talagang as in pupuntahan ka. Pero kapag wala po dyan, okay? Habang nagpe-present ka,
Kailangan lang po talaga lakasan lang ng loob. Ayan. So, lakasan ng loob. Kaya nga po sabi, no, sabi nga po, you don't need to be great to start. All you need is to start in order for you, okay, to become great someday. Okay? So, someday, yung nagagawa ng mga mentors mo, mga mentors po natin na nauna, magiging katulad din po natin. Okay, magiging katulad din tayo. So, wag mo i-compare yung sarili mo sa mga taong ginagawa na si IM ng 5 years, ng ng 8 years, kasi 8 years na po tayo, tama ba? O, 8 years na po tayo na sa IM. So, wag mo i-compare yung sarili mo sa success nila sa'yo. So, dun ka, dun ka lumevel, dun sa kailangan mo lakasan yung loob mo para talagang as in, marating mo yung mga goals mo. Okay? So, lakasan na ng loob. So, number 4 po, be excited to share. Sino po dito laging na-excite kapag na ikaw ay nagsishare? No, ng business po natin. So, kaya inuumpisahan po natin na bakit ba maganda yung IM po natin? O yung ating pong negosyo? Kasi, di ba kanina po, no? Inuna po natin yung kung bakit maganda yung negosyo natin. Kasi bakit? Doon ka kasi huhugot ng excitement mo para ikaw ay makapag-present ng maayos. No? Yung bakit maganda yung negosyo na hindi ka na namomroblema sa negosyo po natin. Yung tipong hindi mo na kailangan mag-isip kung sino yung endorser, ano ba yung best-selling products po natin, paano mo i-market, tama po? So, kailangan mo maintindihan mo muna kung gaano kaganda yung ati pong negosyo para ma-excite ka na ma-share po yun sa ibang tao. Okay? So, nakikita mo ba na pwedeng mangyari sa'yo yung nangyayari po sa mga top mentors po natin? Nakikita niyo po ba yon? Na-excite ka ba? Okay. So, ibig sabihin, be excited to share. Ba't kailangan excited ka? Bakit kailangan ginaganahan ka kapag once na ikaw ay nag-share? Bakit ikaw alam mo yon? Kapag kasi hindi ka excited doon sa kausap mo o nagpe-present ka, kunyari, ganito, diba? Marami mo ng rejection na nangyayari sa'yo. 'Di ba? Minsan, yun yung nawawalan tayo ng ng excitement eh. Ang dami ko ng rejection. Pero sabi nga po, kapag once na ikaw nawawalan ka ng excitement, kapag once na ikaw ay nag-share, hindi rin may excite yung kausap mo. Tama? So, kapag nagsasalita ka, pag walang excitement, walang kabuhay-buhay. So, ibig sabihin, pag walang excitement, hindi ka excited na i-share yung ating pong negosyo, hindi ka hindi, hindi ma-excite, walang kadating-dating doon sa magpe-present sa'yo. Pinipresentan mo. Importante na hindi ka lang na-excite, ikaw mismo, excited ka, kasi minsan excited ka sa boses, tama, excited ka. Pero deep inside sa loob mo, hindi ka excited na i-share yun. Okay? Dapat ikaw mismo excited ka sa loob at alam mo mismo kung ano yung kung ano nangyayari. Kaya very, very important po yung excitement mo, i-check mo rin. Kunwari kapag nag-present ka, yung tipong mas, di ba, nagpe-present ka, parang mas malamig ka pa sa di ba? Wala ka excite. So kapag meron kang excitement, nakakahawa po yan. Kapag meron kang positive ka, so every time na nakakausap mo, positive din siya. So, dapat you always start with positive. Sino po dito? Sabihin mo nga, paki-chat nga po sa ating sa ating chat box, positive. Yan. Sige po.
Dapat positive ka. Kapag ganun ka, yung mga taong nakapaligid sa'yo, okay, na-enjoy. No? Kapag excited kayo mga tao, na-excite din sa'yo. Kaya importante na maging excited ka sa ginagawa mo, lalo na sa negosyo mo or negosyo po natin. Number five, keep it simple. Okay? So, sa pagpe-present po, wag niyo po masyadong patagalin po ng sobra, no? So, meron po ako na-experience po niyan, especially ako, guilty po ako diyan. Yung ang dami pong mga pictures. Alam niyo po yung ano, alam niyo po yung IBP, tapos na yung compensation plan. Doon pa lang medyo matagal-tagal. Tapos may insert mo pa yung picture mo, yung experience mo, yung testimony mo, no? So, ah napapatagal, no? Dumadami. So, kapag yung nag-present po tayo, keep it simple. Huwag niyo pong patagalin ng sobra. Baka yung presentation mo, sobrang tagal, no? Ano pong nangyayari kapag sobrang tagal? Ayan. Kapag sobra pong tagal yung presentation, syempre, aantukin yung kausap mo. Okay, so dapat po, no, madali pong maintindihan, no? Huwag po masyadong gumamit ng mga words na hindi po nakaka-relate sa mga tao or normal na tao. Okay? Make it simple. Wag po masyadong scientist. Okay? Wag po tayo masyadong scientist sa pag-explain. Kasi yung iba po, baka hindi po makarelate. Okay? So, kaya very, very powerful po na make it simple. Madaling maintindihan. Kapag madaling maintindihan, makakatch po nila agad yung prospect nyo po nakausap. So, nang nangyayari, kapag once nakakatch po nila, na-visualize na po nila agad. No? Ito palang negosyo po natin, ah, madali, itong negosyo pala na to, ang dali palang gawin. So, madali palang maipasa yung information. So, ibig sabihin, nadadalian sila. So, again, when it comes po sa presentation, yung tinatawag nating KISS. Naalala niyo po ba yung KISS? Ano po yon? Sige nga po, ano po ibig sabihin po ng acronym po na KISS? Pakitype nga po sa ating chat box. Ano po ibig sabihin ng KISS? Yan. Keep it short and simple. Oh, yan po, no? Dapat simple minsan. Intro pa lang, no? Ang haba na. Pero naano ko din po yan, na-experience ko po habang nag-IVP po ako. Ang tagal ng intro ko sa sa company, ano natin, sa iWork. Ini-intro ko pa lang, no? Pero, yun nga, natutunan po natin na kailangan keep it short at minsan wag po natin ihabaan kasi may mga tao po talaga na maiksi lang po yung pasensya po nila, no? Kung ikaw, so, pag every time po, kapag once sa i-record po natin pag every time nagpa-present po tayo. So, yun po, no? And then number six po, enjoy. Sino po dito? Ayan. Sino po dito nag-e-enjoy na gawin ang ati pong negosyo sa I Am Worldwide? Paki-type nga po, number one, type one, nag-e-enjoy sa ati pong. Ayan. So, kailangan po natin i-enjoy ang ating pong negosyo kasi you need to have fun yung ating pong negosyo kasi talaga naman pong kung malalaman po natin at alam po naman po natin na napakatindi po ng ating negosyo. So, kailangan po nating enjoy. Kung ikaw, meron kasing mga mentors na talagang ito po yung personality po nila. Tama po. So, pero dapat masaya kang ginagawa mo yung ginagawa mo sa negosyo. So, have fun. Alam mo yon, pag nagpe-present ka, kailangan meron kang humor, okay? Or kaya mga joke. Yan po yung pinag-aaralan ko po ngayon. Pag ako ay nagpe-present, ganyan, kailangan merong joke. Kasi yung joke ko po, pangwalay pangwalay yan. So, kailangan po ay, kapag nagpe-present ka, meron ka rin pong nagjo-joke, no, joke. So, syempre, pag wala kang kasaya-saya sa presentation, ay kailangan, ah,
ano na, magiging boring. So, dapat may banat ka rin. Okay? Na nagkukos sa kanila na tatawa sila. Hindi yung puro, puro seryoso, no? So, dapat, kung ikaw, syempre ikaw nag-e-enjoy, so dapat sila din, kapag nagpe-present sila, nakikita mong nag-e-enjoy sila sa pine-present mo. Okay? So, iwasan po natin yung sobra talagang seryoso. Kailangan merong mga joke-joke. Ayan. So, pag-aralan nyo na po yan, mentors, no? So, kapag nagpe-present ka, kailangan may mga na-enjoy din po nila. Okay? So, para makita po nila na kapag ginawa po nila yung negosyo na to, ay, masaya pala tong negosyo na to kasi nag enjoy siya. Okay? So, ibig sabihin, have fun. So kahit ikaw ay ginagawa mo yung negosyo, nagpa-flyers ka sa gitna ng init, di ba? Sobrang init, masaya ka, nakangiti ka pa rin. O, di ba? So, habang nag-ano ka, nagte-training ka, okay? Kahit pagod ka sa trabaho, nagte-train ka pa din. Oh, so, have fun. Okay, enjoy lang po. Number 7, don't sell, educate. So, sabi nga po, your job is to educate prospect. Yung mga prospect po natin. Or kaya yung napresatan po natin. Bakit kailangan po sila i-educate? Kasi marami pong tao na hindi po nila naiintindihan yung ating negosyo, yung sales po natin. Hindi po nila naiintindihan yung I am worldwide. Hindi po nila naiintindihan ano ba yung network marketing. So yung job po natin is not to convince sila, but your job is to educate them. Kasi kapag naintindihan po nila na ganito po pala yung ating negosyo, na maganda po yung tinatakbo ng ating negosyo, so sila po mismo magdi-decide to take action. Okay, pay in na ako. Okay? Kasi naiintindihan nila ng maayos. So, if you do the presentation, make sure po na nai-educate po natin yung tao. So, yung tipong hindi po natin sila ma-force to join, pero ay, ano mo, yung, yung job po natin is to educate po sila. Okay? Saan po sila, Mentor Jazz? Saan po sila dapat i-educate? Educate po sila about sa health, okay? 'Di ba? May mga beauty products po tayo. Bakit importante alagaan yung skin? Bakit importante alagaan yung mukha po natin? Kasi, tama po, bakit? Yung mukha po natin kasi, kahit saan, hindi po natin maitatago yan. Tama po ba? Kaya importante po alagaan. Ano po ba? Ano pa po? Kailangan po sila i-educate sa health. Tama? Kapag once na kayo ay gumamit ng ating mga ng products, tama? Ano yung mangyayari? Kailangan mo i-educate sila. O about sa online business, educate po natin sila. About sa money, about sa po natin sa panahon po ngayon, tama po ba? Na-educate po natin sila. Sa panahon po ngayon, hindi na po enough yung sa maging sa trabaho lang. Tama? Talagang kailangan po natin ngayon yung other source of income. So, kailangan po na niya ito i-educate yung ating pong presentation. So, hindi lang po tayo nagsisell, kundi i-educate po natin sila. Ayan. Last po, okay, provide. So, kapag umatin sila ng presentation, no, hindi lang sila uma-attend, kundi makuha nila yung value. Kasi minsan kapag nagpe-present po tayo, ay okay na, compensation plan, okay na po yun. So, kailangan may nakuha silang value sa'yo pag uwi nila. Okay, pagtapos na. So, hindi lang yung ipe-present mo yung produkto, kundi meron silang naiuwi na information si, sila o sa ayam na gets or meron silang natutunan doon sa presentation mo. For example, ano ba yung value or information o kaalaman o yung mga insights na talagang yung masasabi nila na oo nga no, yung parang yung value na oo nga no, yung nag-try ka to provide value, no? Kaya nga po, sa panahon po natin ngayon, talagang nagbabago po ang lahat, tama? So, kung dati mabilis yung ating technology, kaya nga po dapat mas lalong nag improve po
yung ati pong mga ah, pine-present po sa kanila. So, ayun po, ayan. So, lastly po, lagi po nating tatandaan sa pagpe-present po natin, kahit po saan, presentation man yan, IBP, training po, lagi po nating tampo ng loob. Yan, lakasan lang po natin yung loob po natin para po tayo ay makaharap po sa kanila. At wag po nating kakalimutan, no? Kailangan i-enjoy po natin yung ating pong negosyo at mismo ikaw, sold out ka sa ating pong negosyo. At ito po ay ah mayroon po akong i-share din po sa inyo na pwede nyo rin pong i-closing. Ito po ay nakuha ko rin po kay mentor TJ. Yan, nakita ko po TJ. Ano ko po, ayan. So ito po yung closing po niya, no? Sabi po dito, pwede nyo rin po itong ipang-closing after po ng inyong pong presentation. Yan, IBP. Kung gusto nyo po, no? Sabi po dito, I am worldwide package. Okay? So, pwede nyo po ito after po ng presentation nyo ay may insert nyo po ito. So, sa ating pong negosyo, um, nagkakaroon po tayo ng products. Okay? Para lang po siyang bumili ng products. Actually, yung mahal, yung ganyan pong product ko, talaga kapag bumili ka ng package ng mga products, napakamahal, no? Pero dito po sa um, ating pong negosyo is talagang makakakuha ka ng package ng maliit, no? Pero may mga equivalent po sa mga products po natin. Okay, ipapresent nyo po. O, sa business po natin, hindi na po tayo mayroon na po tayong online tracking, access business. Okay? So, sales tracks. Alam nyo po ba, sa labas, kumukuha pa po sila ng mga system para matrack lang po yung sales po. So, umaabot po yan ng 60,000 pesos. Kung bibigyan po natin, no, ng amount. Opo, yung Blueprint training. So, everyday Facebook live training. So, may Facebook live training po tayo. So, ibig sabihin, yung mga training po natin, alam niyo po ba sa labas, binabayaran po sila, yung lahat po na nagtitrain, doon po sa company po nila. Pero dito sa hindi na po nagbabayad. Kung susumahin po, per rating po, ayan, meron pong 80,000 pesos. No? So, ibig sabihin, sa Worldwide, dito po, libre po yung training po natin. Minsan, 'di ba? Minsan, meron pang ah, Facebook ads, online marketing, iba't ibang studies sa labas, meron din po yan, but you need to pay. So, kung i-accumulate po natin, 80,000 pesos, no? Next one, number 4, weekly um, mentoring. 30 to 45 minutes consulting session to create your personal game plan. So, sa labas, sa negosyo, ano yan, meron kang magpapatawag ka para lang i-train ka, i-guide ka sa negosyo. So, umaabot po yan ng 25,000 pesos. Pero dito sa Ayong Worldwide, no, iba-ibang mga training na weekly mentoring po natin, or ito pa nga lang training natin sa Team Bliss Worldwide, libre. Okay? Walang bayad. So, ibig sabihin, sa Ayang Worldwide, hindi ka lang mag-iisa, kundi tutulungan ka ng mga tao or mga mentors na pwedeng tulungan ka para at least tumaas, no, yung ating mga negosyo. Ano pa po? Product endorsers. Oh, sino po dito? Sabihin niyo po sa pepresetan nyo, no?
Hindi na po kailangan ang product endorsers po natin 1 million. Ito po ay advertisement and celebrity. At naniniwala po ba kayo? Yan, may nalaman po kami. Ito po yan kapag once na international, mas dodoble po. Tama? Dodoble yung pag international, mas mataas po. So, ibig sabihin, kapag sabihin niyo po sa pepresentan nyo, yung prospect nyo, no, hindi ka nagagastos ng products endorsers. Meron na, no? 1 million. Siguro po yung 1 million na to, yung mga billboard sa EDSA. Sino po dito nakakita na sa billboard sa EDSA, no? Ayan. Siguro pang 1 day lang tong 1 million na to or 1 week. Tama? Para tumagal yung mga ano natin. Pero hindi ka na gagastos. Tama. Next, daily presentor system. So, dito, ah, mag, sa labas, kukuha ka ng mga presentor para, ano, para tulungan ka sa mo. Pero dito, tutulungan ka ng mga mentors mo para ikaw ay tumaas yung sales mo. Kung susumahin yung mga mentors, ang total value po yan kapag once na ikaw ay nagne-negosyo sa labas, pag ikaw lahat, umaabot po yan ng 1 no, 2 million, 210,000 million. Biruin niyo po mentors, no? Kung ikaw ang gagawa ng sariling negosyo, ikaw na lahat, aabot ka nito. Pero dito sa ating pong IM Worldwide, napakagandang negosyo, 16.8 to 1988 only. Hindi ka na problema sa endorsers mo. Hindi ka na problema sa mga sales mo or sa website mo para ma-monitor mo yung sales mo or yung kung ilan yung kinikita mo. Worldwide, 16.8 and 1988 only, makakapag-build ka na ng, um, makakapag-build ka na ng inyo pong business. So, kaya mentors, no, pwede nyo po itong i-insert sa inyo pong presentation para at least, maano rin po sila, no, maengganyo din po sila na sila po ay makalculate po nila kung, yung kagandahan po ng negosyo po natin. Okay? So, yun lang po mga mentors. Nawa ay may natutunan po tayo ngayon pong gabing pong ito. Okay? So, ayan, maiwan ko lang po sa inyo, tatlong NEPI success, lack of knowledge. So, una, meron kang kaalaman ngayon. So, lahat ng natutunan mo, dapat i-action mo, lack of action, and lack of courage. Yan, kailangan po ay magkaroon po tayo ng lakas ng loob para po magpatuloy po sa ating pong negosyo. Okay? Kaya nga po, sa pagpe-present at sa paggawa po sa ating pong negosyo ay lakasan lang ng loob. Ayan, maraming salamat po sa ating pong lahat. Nawa ay may natutunan po tayo ngayong pong gabing ito. Ayan, salamat po mga mentors. Type type 1 nga po sa mga lahat po ng may natutunan po ngayon pong gabing ito. Ayan. Type 1, ayan, at na nag-type. Okay, at ngayon po naman, ayan, so nawa, um, may man naitulong po yung ating pong, at ang ating pong training ngayon po sa pagpe-present po ng ating pong negosyo. Okay, salamat po. At ngayon po, proceed na rin po tayo sa ating pong announcement. Announcement na po tayo. Yan po. Ayan. So, wala pa. Yan. Good news. Okay, tuloy-tuloy na po natin to. Good news. Ang good news po natin, ayan, sa December 6, sa Sabado na po ito. Tama po, no? Wait lang po, hindi ko makita.
Okay. Sa December 6, 5 p.m., Shekinah Event Place. Kita-kita po tayo dyan. Ayan, be excited po kasi sabi nga doon, sa negosyo po natin, have fun. Tayo po yung magsasaya po daan, magsa-celebrate po ng isang taon talaga, no, na talagang sa negosyo po natin. Okay? Kaya nga po, kita-kits po tayo dyan, mga mentors, sa ating pong Thanksgiving party. Sa Sabado na po iyan. And then, okay po, ayan. So, meron din po tayong Teamless Worldwide Christmas Love Drive, Give a Little, Change a Lot. So, ito po ay this Christmas, let's come together to bring joy and warm meal to those in need. So, ito po ay any amount po comes from your heart. Kung ano po yung gusto nyo pong ibigay, yan, ayun po ay tatanggapin po na buong buo, no? Ito po, kung ito po ay galing sa inyong puso. Kaya nga po, kung kayo po ay makapagbibigay, send nyo lang po sa ating BDO Timbless Bank account name, yan, nasa baba po yan, Jenilyn Montana or Ray Montana Jr. Yung account number, yan, nandyan po sa ating pong screen. Ayan. Next po, ayan, be excited po sa ating Vision 2030. So, ang ating pong office sa IM Worldwide ay magbubukas po. Ito po yung nag-vision ng ating pong company sa Singapore, sa South Korea, Hong Kong, Thailand, Indonesia, Malaysia, and Taiwan. Kung kayo po ay may mga prospect po dyan, huwag niyo pong tigilan dahil po sa 2030 ay hopefully at praying po tayo nang magbubukas po ang ating pong negosyo po dyan ah, sa mga lugar na nasabi po natin dyan sa screen na yan. Okay, important announcement. Sino po dito nakapagbili na po ng ati pong ISO ticket? So ito po ay January 18, 2026. Gaganapin po ito sa EVM Convention Center. So kung kayo po ay nakapag-early bird, ay 1.5 lang po yan, October 30, ay 20 hanggang November 2025. At 2,000 na po sa regular price November 21 to January 11. So kayo po kung wala pa po kayong ticket, so avail na po kayo ng ticket sa ISO kasi talagang sa ISO na yan talagang ang dami pong wisdom na talagang ma-receive po natin. Next po, ayan po ang ating pong lugar ng EVM Convention. Wallet or IM Worldwide Wallet. So, easy lang po. Kung kayo po, kung sa GCash, pwede na po natin to yung ating easy na rin po natin cash out po ang ating pong amount. Okay, next. So, Mega Momentum, Team Lions Worldwide announcement po, December 1, 2025, guidelines for submission of Lions World Mega Momentum Year-End Incentive. So, ngayon po ay, sino po dito nakapag-complete po ng attendance sa Mega Momentum? Type 2. Congratulations po mga mentors, ikaw po ay nakakomplete. So, ayan po ay isi-send po natin ang mga photos po niyan. So, sa speakers from the Facebook page. So, ang deadline po yan ay sa December 10 lang po, 2025, 11:59 p.m. So, dapat po ay makapag-send na rin po tayo. Okay? Kompleto po dapat, kasama po yung speaker po natin. Yan. So, maraming salamat po. Okay, maraming salamat po mga mentors. Okay, sa pakikinig at pag-stay po natin ngayon pong gabing ito. At sige po, lahat po tayo mag-open cam at mag-picture-picture po tayo. Yan.
Gising pa ba ang lahat? Sakto 9 p.m. 9 p.m. Ay, sige po. Si Men yes, Mentor Jen. Yun, amazing morning everyone. Thank you so much po, Mentor Jasmine. And while we are waiting for the others na mag-open ng camera po, no. So meron lang po tayong very quick announcement. Ayan. So, okay lang po ba mga mentors? Let's give a round of applause kahit virtual po kay Mentor Jasmine for a very powerful training po ngayong gabi pong ito. Ayan, marami pong salamat. So, quick announcement lang po mga mentors, before po tayo mag-picture taking po, no? Ayan, so nakikita na po ba ang screen mga mentors? Kita na po. Ayan, thank you so much po mga mentors. All right. So, ito po mga mentors, since we know that we have this 1 week straight na special training po sa Team Bless, and however mga mentors, our training for tomorrow, which is ang atin pong speaker ay si Mentor Ray Montano, just please be informed mga mentors na ito pong training session po natin will be scheduled po on Monday. Ayan. So, pa-note po mga mentors ha, kasi baka may mga team members po kayo na a-attend po tomorrow. So, again po, please be informed that our training session is scheduled po on Monday. And this is because po kami po ni Mentor Ray ay meron po kaming important event na aatinan po in line with I Am Worldwide po mga mentors, and we are really required to attend and participate po, no, so for tomorrow. Kaya po biglaan lang po ito mga mentors, kaya po bigla rin po tayong need na mag-postpone ng atin pong training for tomorrow, pero however this will be moved on Monday. Ayan. So, clear po ba para po sa atin pong lahat, mga mentors? Can you type 1 po sa atin pong chat box? Ayan, baka kasi meron pong mga mag-plug in po tomorrow at 7 p.m. Ayan, so maybe we can attend na lang po sa Lions Worldwide Team Day Friday at around 8 p.m. naman po yon, para at least meron pa rin po kayong maa-attendan po na event by tomorrow. Pero again, on Monday po puproceed po tayo mga mentor sa training po ni Mentor Ray. Alright? So, clear po. Ayan, marami pong salamat sa mga nagta-type ng 1. And of course, by Saturday, mga mentors, we will see you because we will be celebrating our Thanksgiving slash Christmas party po ng Team Bless. Be excited. Yan. Bring your potluck. Bring your exchange gift po, mga mentors. And we have raffle prizes para po sa lahat po sa inyo. So yun lamang po mga mentors. Marami pong salamat. Once again, thank you so much po, Mentor Jasmine, for tonight's training. Back to you, Mens. God bless everyone. Ayan, thank you po, Mentor Jen. Okay. Sige po, lahat po tayo ay picture. Ayan, lahat po ba naka-open ka? Or parang naka-block siya. Wait lang po Ayan, sige po. Open cam po. Sige, unsign po tayo. Unsign. Po, open cam po ba? Wala po muna magko-comment. 1, 2. Ayan. Heart naman po. Heart. Sige po, buksan po natin. Buksan po natin ating box. Heart po, heart. Ayan, thank you po. Thank you so much po mga mentors. Lahat po na naka-plug in.
Thank you po mga mentors. Thank you so much, mentor.